naglabas ng vlog si Harry Roque. So ngayon mga kababayan, sabi mismo ni Harry Roque, kung sakali man daw na marami pang kaalyado si Sara Duterte na ikinulong katulad kay Mike Defensor, kay Marcoleta, kay Jinggoy, at kung isusunod man daw, 'di ba? Kung isusunod man daw si Ligarda at si Libeste ay uuwi daw siya at magpapakulong. No, kung sakali na ikulong daw si Sara, si Ligarda at si Libeste, ay uuwi daw siya at magpapakulong. Pag sure diha, oy Harry Roque, oy, puro kwento. O eto mga kababayan, pakinggan natin yung sinasabi ni Harry Roque, mga kababayan. Naku po, patay tayo diyan. Uuwi daw si Harry Roque, mga kababayan, kung sakaling ikulong si Sara. Ginawang masama. Ayaw ko magpakulong kasi wala akong ginawang masama. Pero kapag dumami pang mga magpapakulong, kung ikukulong nila si Leandro at saka si Loren, kung ikukulong nila si Vice President, uuwi na po ako magpapakulong at makikiisa doon sa mga bagong bayani na tinanggap ang pagkakakulong bilang kabayaran ng paninindigan para sa bayan. Abangan niyo po yan. Ako, ayaw ko magpakulong kasi wala akong ginawang masama. Pero kapag dumami pang mga magpapakulong, kung ikukulong nila si Leandro at saka si Loren, kung ikukulong nila si Vice President, uuwi na po ako magpapakulong at makikiisa doon sa mga bagong bayani na tinanggap ang pagkakakulong bilang kabayaran ng paninindigan para sa bayan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, noon, nung unang panahon, no, buhay pa yung lolo't lola ko. Kwento ng lolo't lola ko, wala daw ano dati, walang cellphone. May TV pero bihira lang nagkakaroon ng TV. Kadalasan daw radyo, di baterya. Tapos yung baterya sa radyo, yung Eveready ba yon, yung may nakaguhit na pusa na tumatalon. Tinatanggal yung baterya, tinatanggal yung baterya tapos minsan dinidikdik tapos binibilad sa init. Lalo dati yung baterya ng Eveready, syempre tag 12 ata, tag 8 isa, depende sa tindahan. Tapos mahal na yung 12 pesos noon o yung 12, yung 20, mahal na yan noon. So, tinatanggal yung battery, dinidikdik, tas binibilad sa ibabaw ng bubong. Tapos, after 1 hour, pag init na yung battery, sinasaksak yun doon sa radyo. Para tumunog ulit ang radyo. At ang sabi, marinig mo kung sino po yung mga Bisaya po dyan, yung mga taga Mindanao, taga Visayas. Sino po dyan? Paki-comment nga po. Paki-comment po sino po yung mga taga Mindanao, taga Visayas dyan nanonood sa akin. Marami po ba kayo dyan? Kasi dati, ang kwento sa akin ng lula at lolo ko nung mga buhay pa sila, meron silang radyo, tapos ang sabi, pagka alas 12 ng tanghali, yung mga tiyahin ko, yung nanay ko, mga bata pa daw yan. Sabi daw ng lula ko, pag tanghaling tapat, mga kababayan ay pinapatulog sila. Ang sabi ng lula ko, yung panakot daw ng lula ko, pag tinatakot daw itong mga tiyahin ko, yung mama ko, sige, pag hindi kayo matulog, ay kukunin kayo ng amamarang, yung mythical creature ng panahong yung mahaba ang buhok na mangunguha daw ng bata tapos dalhin daw sa puno ng balete, sa puno ng kawayan. Tapos, sabi naman ng mama ko, sige matulog kami. Pero buksan mo ang radyo. Kasi dati uso ang kaset Uso ang kaset, mga kababayan. Ngayon, pag uso ang kaset, ngayon, isasaksak mo yung battery. Or minsan yung kaset, yung iniikot-ikot sa daliri, ganyan. Tapos pagka naubos na daw yun, yung wala man ni rewinder, kay daliri maikot-ikot, tatanggalin daw yung kaset, tapos i-on daw yung EM station ng radyo. Ihila daw yung yung antenna, tapos pipindutin yon EM station RMN. Tapos pagbukas daw ng alas 12, meron daw agad magsasabi niyan, hangdu manan sa usa ka
awit. So diyan pa lang mga kababayan maririnig mo na o na may kanta daw na halimbawa isa ako sa nagpapadala nung kanta na yon. Tapos may pinadala akong sulat na magkaroon ng drama dun sa radyo. At ang sasabihin, handumanan sa usa ka awit. Tapos marinig nyo si Goliath, si Tiban, sa radyo na nag-acting-acting. Oh, andito na. Tumakbo na ako. Hinabol niya ako. Tagadak, 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 tagadak. Nakakabayo. Tagadak, tagadak. Ganyan. Ganyan ang maririnig. Yung mga kadramahan sa radyo. Tapos, meron dayon siyang request na kanta doon sa kanyang pinadalang sulat na ang kanta ay, I dedicate my life for you. It's all I wanna do. There's nothing left together. I need you like I never do before. Ganon ang kanta kasi handumanan sa usa ka awit. Kaya mga kababayan kapag ka nagkwento si Harry Roque, naalala ko yung drama sa radyo sa probinsya. Ayun. I dedicate my life for you. It's all I wanna do. Mga ganyan. There's nothing left to say. I need you like I never needed anyone before. I live my life for you. Mga ganyan mga ganyang kanta. I wanna be by your side. Anything that you do. You're always all and I say it is true. Mga ganyan, di ba? Sa radyo, I live my life for you. Ganyan mga kanta noon ng mga drama sa radyo. Kaya pag narinig ko si Harry Roque, kapag nagkwento yan sa kanyang vlog, naalala ko talaga, ito na naman tayo. Dito na naman tayo sa handumanan. Tapos sa mga Tagalog naman yung Dear Tita Charo, nahihiya kasi ako. Abangan niyo po yan. Ako, ayaw ko magpakulong kasi wala akong ginawang masama. Pero kapag dumami pa ang mga magpapakulong, kung ikukulong nila si Leandro at saka si Loren, kung ikukulong nila si Vice President, uuwi na po ako magpapakulong. At makikiisa doon sa mga bagong bayani na tinanggap ang pagkakakulong bilang kabayaran ng paninindigan para sa bayan. Abangan niyo po yan. Di ba? Sino yung mga nakakarinig dyan sa mga tirada ni Ropil Banyok? Diyan sa Cebu. Si Attorney Ropil Fernandez Banyok. Mga ganyang mga medico-legal. Tapos marinig nyo ito ang aking suliran. Si Doktora Lourdes Libres Rosaroso. Harry Roque, padala mo na yan kay Doktora Libres Rosaroso, no? Yung mga pang legal to mga usaping legal, di ba? Kay Doktora Lourdes Libres Rosaroso. Di ba na yung anak ni Doktora Lourdes Libres Rosaroso sino yun, si Randolph Rosaroso ba yun? Sa attorney? Doktor yun siya, tapos attorney pa. Yan yung mga naririnig ko pag alauna, 2:00 ng hapon. Yung kini ang akong suliran. Ano si Harry Roque. Sa totoo lang kapag maririnig ko yung pag nagsalita na siya, mga kababayan. Mga kababayan, grabe, no? Ang hirap, paniwalaan, gid ba? Alam mo, Harry Roque, maniwala lang ako sa'yo pag mawala yung itim na eye bag sa mata mo. Kung gusto mo talagang magpakulong, huwag mo nang hintayin si Sara Duterte makulong. Bakit? Samahan mo si Sara para sabihin mo, bayani ka. Inotel ka, animal ka, di poga, kalintiak kang butigong, kang bilatibay, kalitsing yawa ka. Bakit mo hintayin pa si Sara na makulong at saka ka magpakulong? Ngayon pwede ka naman magpakulong tapos sabihin niya, ayaw ko magpakulong kaya wala akong kasalanan. Bakit, Harry Roque? Alam mo yan, abogado ka, di poga ka. Nasa batas natin na kapag ang pera mo ay sobra-sobra at hindi mo maipaliwanag, yan ang tawag dyan ay ill-gotten wealth.
So ngayon, bakit hindi mo maisagot-sagot kung saan ang galing ang milyon-milyon mong pera na hindi mo nga maipaliwanag kung wala kang mang negosyo? Bakit? Magkano ba sahod mo pagiging lawyer? Bakit? Yun bang pamilya ni Jennifer Laude? Binayaran ka ba ng milyon-milyon noon? Noong hinawakan mo ito, noong inuntog si Jennifer Laude at sinakal ni Scott Pemberton? Di ba ito, si Harry Roque ang may hawak noon? Nalala nyo, abogado si Harry Roque noon? Kay Jennifer Laude, yung transgender na inuntog-untog ng US Navy, si Scott Pemberton, yung pinatay yung bakla na nagnakaw doon sa Navy, tapos niloko-loko niya, chinupa-chupa niya, pagkatapos ninakawan niya ng pera, tapos kaya nagising yung Navy, inuntog yung ulo niya doon sa Doro, namatay. Si Harry Roque ang lawyer noon. O, magkano bang binaya doon ni Jennifer Laude? Milyon-milyon ba para magkaroon ka ng ganyang kalaking milyon pera? Oh, tapos hinanapan ka ng dokumento ng Congress kung saan ang galing yung pera mo, wala kang may pakita. Ang ginawa mo, imbis na humarap ka, ang ginawa mo, tumakas ka ng Abu Dhabi, tapos ngayon lumipad ka ng Netherlands, di ba? Oh, tapos sasabihin mo, wala kang ginawang kasalanan, di puga ka, animal ka, lipisting yawa ka. Hello? Kasi wala akong ginawang masama. Pero kapag dumami pa ang mga magpapakulong, kung ikukulong nila si Leandro at saka si Loren, kung ikukulong nila si Vice President, uuwi na po ako magpapakulong at makikiisa doon sa mga bagong bayani na tinanggap ang pagkakakulong bilang kabay. Alam nyo, naintindihan ko na si Harry Roque. Sabi niya, ulitin ko, pakinggan nyo ha mga kababayan. Ulitin natin, pakinggan nyo. Alam ko kung bakit siya magpapakulong. Pag nakulong si Leandro, si Loren at si Sara. Kasi doon sa kulungan, mamolestya niya si Leandro, matsupa niya doon sa loob. Oo, kaya gusto niyang makulong kasama si Leandro. Bakit? Kasi matsupa niya doon sa loob. Animal talaga tong butanding na to. Kabaklaan talaga animal. Sa dami-daming makukulong, bakit sasabay ka pa kay Leandro? Animal ka. Kasi chuchupain mo yung bata sa loob. Animal ka, kabaklaan mong hayop ka. Ako, ayaw ko magpakulong kasi wala akong ginawang masama. Pero kapag dumami pa ang mga magpapakulong, kung ikukulong nila si Leandro at saka si Loren, kung ikukulong nila si Vice President. Bakit si Leandro, si Loren talaga? Nakulong naman si Jinggoy doon, si Marcoleta at si Mike Defensor. Bakit hindi ka nagpakulong? Bakit? Kasi mga mapapait na sila, kasi mga matatanda na. Bakit doon ka kay Leandro? Kasi fresh na fresh, bagets, matamis-tamis. Putragis ka talaga, Harry Roque, no? Kabaklaan mo talaga. Kung saan makulong si Leandro, tsaka ka magpakulong, animal ka. Ang laki ng pagnanasa mo kay Leandro, hayop kang bakla ka, animal ka, pistingyawa kang immoral. Alam ko na talaga mga kababayan, kaya pala magpapakulong ang butanding. Kasi nga ang sabi niya, kung dadami pa daw ang makulong, kung ikulong daw si Leandro, si Ligarda at saka si Sara, magpapakulong din siya. Bakit, Harry Roque, pag nakulong si Sara at si Ligarda, do you think magsama kayo doon? Tanga, sa male ward ka. Sa female ward si Sara at si Loren. So ngayon, sa male ward ka, makasama mo si Leandro. Oo, Diyos ko, ang lucky, biruin mo, makulong ka na lahat-lahat. Kalandian pa rin talaga ang nasa isip ni Roque. Di puga talaga si Harry Roque. Kabaklaan mo, Harry Roque, animal ka. Malapit na nga mabulok yung tuhod mo. Puro ka kalandian, hayop ka. Kaya pala, may balak magpakulong ang bakla. Kasi kung ikulong si Leandro, magpakulong din siya. May balak tsupain si Leandro sa loob ng kulungan. Animal ka? Nung nakulong si Marcoleta, si Jinggoy, hindi ka sumabay. Pati si Espiritu, si Biray, at saka si Defensor, hindi ka nagpakulong, hayop ka. Namimili ka pa ng bagets, hayop ka, demonyo ka, ma-child abuse, kanyang bakla. Alam nyo na, mga kababayan. Ngayon alam nyo na kung bakit si Harry Roque magpakulong. Dahil alam niyang makulong si Leandro, di puga, tong baklang to, nimal. Ay, Diyos ko, kaya naman pala. Ngayon alam nyo na mga kababayan. Ngayon alam nyo na. Sa dinami-daming nakulong ng mga kaalyado niya, ay tsaka pa siya magpakulong pag ikulong si Leandro. Di poga ka, bakla ka talaga, hayop ka, di poga, animal. Hay nako mga kababayan, ipagsigawan natin sa buong Pilipinas. Ang rason kung bakit magpakulong si Harry Roque dahil makulong si Leandro, matsupa niya sa loob. Naamoy ko na.
Ay naku, Haliroque. Alam mo si Leandro kung magtago yan dito ko yan sa bahay pataguin. Duck siguro. Alam niyo kung bakit? Kasi nagka-interes si Roque. 'Di puga ka talaga, Harry Roque, oh. Nandun naman si Jinggoy, nandun naman si Marcoleta, nandun naman si Mike Defensor, si Biray at si Espiritu. Bakit dun ka talaga sasabay kay Leandro? 'Di puga ka, animal ka. Andun naman si Bryce Hernandez. Ay naku, nandun naman si Alcantara, si Bunuan, nandun si Bernardo. Bakit kay Leandro pa talaga, 'di poga ka talaga, kamanyakan mong hayop ka. Oo, ito yung sunod mga kababayan, Ay naku, mag-agawan kay dalawa ni Jinggoy dun sa loob ano, Roque. Naku, masapo ka ni Jinggoy patay ka dun, maunhan mo pa si Jinggoy kay Leandro, Oo, so ito mga kababayan yung sunod nating pag-uusapan. Ngayon alam niyo na.